Ang umaga mga boss, meron tayong troubleshoot na Erica washing machine. Double tab ito mga busing. Ano? Ayan si sir. Hindi po gumagana, hindi umiikot. Pre-wheel naman siya oh. So nung kinalas ko ay may history na siya ng repair. Ito may electrical na siya. So tinis ko naman yung kanyang power cord. Okay naman. Yan, papakita ko sa inyo mga boss. Test po natin ulit. Dapat may continuity po ito. I-identify naman natin. Mayroon. Itim. Itim po yung common niya. Mayroon po siya. Yan po yung una-unang i-check natin yung power cord niya. Sugot naman yung power cord niya, sir. Wala tayong issue dyan. At second na i-check natin mga boss ay ang kanyang fuse. Kasi may fuse siya eh. Tapos ang kasunod yung timer. Check natin yung fuse mga boss. Baka putok to. Oo, mukhang buo naman. Meron siyang fuse mga busing. Buo. Ibig sabihin, okay yung fuse. Ang kasunod na i-check natin mga boss ay yung kanyang timer. So, step by step lang naman ang pag-check nito. Kaya kailangan meron kayong dalang tawag ito. Meron dapat kayong dalang tester. So, baybayin lang natin yung kanyang dalawa po ang motor nito kasi meron po siyang dryer eh. Ang kanyang timer. 5 wire. Nagulo na yun, no? Sa pagkuhan ito, sa pag-repair ito dati, hindi na ayos. Mga ilang araw lang sir bago nyo nakakuhan to, nagamit. Parang isang buwan lang sir. Ang pinaka-common niyang sira dito ay pwedeng capacitor, pwedeng timer, pwedeng fuse. So, tingnan natin. Kasing dalawa ay sa capacitor. At ito ng dalawa ay sa capacitor ng motor. So, ang common, ito. Kailangan paikutin natin yung timer. Alright. Tapos, i-check natin yung kanyang wala o iba, posibleng sira yung timer. Timer nga ito. So mga boss, posibleng sira ang timer, no? Check natin yung kanyang motor kung good. Ito yung wiring ng motor. Yung wiring ng motor niya. Ang common ay yung blue. Tapos check natin to. Okay, may palo. Ayan, makikita niyo mga boss, oh. Yung tester natin ay papalo siya. Ibig sabihin good siya. Good yung motor sir. Oh, good. Yung isa pa. Okay. Kasi tatlo to eh. Ang pumalo, oh, good. Ibig sabihin yung timer mo sira, boss. Sira itong timer. Kaya hindi siya umiikot sir. Oo. Ang malas lang, wala akong dalang timer. Bibili tayo diyan sa labas. Meron naman diyan eh. I think mayroong mas malapit. So, babaklasin ko, tapos i-double check ko ulit na. Kasi yung pinaka-common niya ay yung ito. Itong brown. Common niya ito yung brown.
So dapat alin dito sa tatlo ay maglalaro dapat. Walang palo eh. Oh, Wala. wala. Dilaw. Wala rin. Di ba? So yun lang naman. Itong gray. Ito yung gray. Wala. Ibig sabihin sira. Timer yan sir. Timer to. Babaklasin natin. Tapos, wait lang, i-arrange natin to. So, ganun lang kadali ang pag-troubleshoot nito. Kailangan step by step. Pero dapat mayroon kang one tester. Putulin na natin to. At ayusin natin. Nagdala pa ako ng mga belt kasi sabi ko baka belt. Posible kasi pag hindi umiikot, pwedeng belt. Yung belt niya. Itong belt na ito. Pwede. Maganda tong washing mo kasi nga double ko nito. At yung capacitor niya ay silang isa no? Siningil niya rito. Tingnan niyo mga boss Kinancel niya yung dalawang wire. Oo, hindi po kaya niya kasi ang common po ng capacitor, dalawa pong kanyang may 9 UF plus 4 UF. Yung 4 UF kasi dito yun sa motor ng dryer. Yung 9 UF dito po yun sa washing sa kanyang manual. So ang ginawa niya, sira ito kasi hindi sira yung motor sir. hindi sira ang motor. Posible yung bumigay ito. Check po natin Kano kaya yan sir? Mura, I think wala pa naman ata 200 niya. May mga technician talaga minsan na sumo-shortcut mga boss. Sabi ko na nga ba Check natin to. Kung ilan ang reading nitong capacitor na to. Bakit? Sinukat nito. Overuse siya no sir. Parang ganun. Oo, overcon to eh. Kasi dalawang motor yung kinapakanan mo Pinapasan mo. Dalawang motor yung pinapasan niya eh. Dapat makareading tayo ng yung dito. Dido nga tong isa ilan? Wait. 9 UF to. Good to Shortcut. So ito, kasi naglagay siya ng additional na 11 UF nilagay niya kasi 9 UF lang siya eh. 9 UF, naglagay siya ng 11, nag-additional siya dito. Good pa yan sir. Siniperate niya. I think good pa yan. Kumbaga, yung 4 UF para dito, siniperate niya. Kasi double purpose kasi siya eh. Tapos naglagay siya ng 10 UF. Para dun sa washing. Para dun sa washing. So, i-check na rin natin to. Baka mamaya ay pero 100% ang sira nito timer. Kasi hindi pumapalo sa tester yung timer eh. Sino-short ito kasi minsan may natatrap na kuryente. Lakas nun, totoo hindi. Kapag may natatrap na kuryente, pagdikit ng kamay mo, talasik ka doon. Nako, mukhang dido na rin itong mo sir Mukhang bumitaw na to sir Ayun ang bumitaw na sir. Timer ang capacitor mo. Masira ito dahil sa what? Dido na nga sir Ilan ang normal niya dapat? Dapat sir, ang normal niyan 11 eh. 59 At saka NF siya, dapat UF. Nakalagay UF. Okay. Dido na to sir. Dido. Pwede ko yan dito siya ibalik. Pwede ko ibalik yan dito. Para hindi na tayo bibili kapasok. Oo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano. Tingnan natin kung mabagal ang ikot niya. Kailangan natin bumili. Dito yan pinutol niya Kasi akala niya sira, pero hindi sa sira. Kasi nakita mo sa reading 11 UF eh. Ito dead na ito, dead. Dito na yan. So bubuksan natin ito mga boss.
So ito nga mga boss, no, ang nabaklas na natin itong kanyang timer dito sa kanyang washing. Na-identify natin na talagang hindi po gumagana yung kanyang timer. Ito po. Kasi ito po yung gray tsaka yung brown. Ito po yung common niya. Okay, dapat magbibip po yan siya katulad ito. Yan, naririnig nyo po ba? Nagbibip po siya. Okay. So, iti-test po natin. Wala po siyang contact. Sira po ito. Di ba? So ito mga boss, pinalitan ko na lang ng 3 wire ito kasi kanina yung nabili natin na timer ay 6 wires yon. So sabi ng may-ari ay i-cancel na ito kanyang selector switch kasi madalas daw parang pakiramdam niya na ito daw yung nagiging problema. So ginawa ko ay kinancel na nga natin yan. Tapos 3 wires na lang ito. Subukan natin ngayon kung gagana ito mga boss. Papanda rin natin. Kanina kasi nung tinesting namin wala siyang reverse. Dire-diretso lang yung ikot. So, dapat ang mga ganitong washing machine, may reverse po yan. Pakita ko sa inyo pag gaganahin natin mga boss. Saksak natin. Yan. Alright. Saksak natin mga pusing. Okay. Ano ba to? Yan. Gana na. Nagre-reverse na ba? Nag-reverse na? Oh, very good. Okay. Ayos na. Pigilan mo nga boss kung malakas. Ang pag-testing kasi niya, pinipigilan. Pigilan mo nga kung malakas. Yung kanyang lang. Kamayin mo. Malakas. Ito yung malakas ang malakas, hindi kaya pigilin. Ganito kasi yung pag-testing niya, no? Yan, no? Ang pag-testing ng washing machine, kapag mahina ang ikot, dapat hindi mo ayan. Ibig sabihin malakas. Okay? Kapag yan inapigilan mo at tumutunog, ang magiging sira niya ito, yung gearbox niya sa ilalim. Ito katulad nito. Dala ko. Yan. Ito yung gearbox. Okay, so yan ang madalas na nasisira din kapag na-overload. Pag sobrang bigat ng ginakarga mo. Dapat di mo kaya pigilan yan. Sa mga tuwid, maganda yung washing machine mo. Okay na mga boss, nagana na. So yun lang ang ginawa natin, kinancel natin to. Tapos nagpalit tayo ng timer, kasi timer lang ang sira. Tapos yung kapasitor niya, bumigay din yung isa. Ito. Tinanggalan natin to kasi 11 UF ang kinabit, nasira. Kinancel niya yung dito dati, pero good naman, mabuti hindi niya sinagad yung putol yung wire. Nagtira pa ng konti. So ibalik na rin natin yan, lalagyan na natin ng tape mga boss. Sayang kasi. At kung bibili rin naman ng kapasitor, mahal din po yung kapasitor. So ibabalik na natin ito dito mga bossing. Diba? Okay na ba nga na? Okay. Ang dryer. Pag-switch ko to dito. Hindi. Pag pinatay mo to. Ganito ang diskarte sir, para hindi masira yung mga timer. Madalas kasi nasisira yung timer. Di ba katulad yan, umiikot. Yung ibabalik po siya, kasi yung gear niyan mga plastic lang eh. Kaya nasisira. Kaya bigyan kita ng technique para matagal ang buhay nito. Katulad yan, pag umaan ka, kayaan mo lang siya mamatay. Kung saan naman siya babalik eh.
Yung iba kasi pinupursa, ibabalik. Sira yung gear. Wala na. Balik na naman. Yun ang hindi alam ng iba. Tapos yun nandito. Yung nandito sa kan mo ay nagana naman siguro yan. Eh mga boss, nagtataka ako kanina bakit hindi gumagana yung yung kanyang spinner. Yung pala, yung issue, ito yung brake, naka-brake pala siya, hindi ko siya naikuha na ibaba ko pala kanina. So ayun mga boss, oh. Kahit magsabayan, okay yan. Nawawala dito. Yung saksakan mo naman dun, okay naman, no? Okay naman sir. Dito. Yan. Kahit magsabayan, walang problema. Okay na. Titip ko na lang. Okay. Yan, katulad yan. Hayaan mo lang siyang kusang bumalik. Huwag mo nang pilitin na ikwan. Okay na mga boss, ibalik na natin. May plastic dapat ito eh. HP sir na yung split. Split type. Baka meron kang plastic, lagyan natin ng plastic. Kung meron itong plastic eh. Plastic. Tapos titipang ko. Meron ito dati dito eh. Hindi lang siguro na ibalik ng gumagawa. Para safety lang siya, hindi nababasa. So, ayun mga boss, no. Ibinabalik na natin itong mga wiring niya. Okay na. Nailak kasi yan dito eh. Sa pag-in-rate ko. Yan, pag titrain mo siya, kahit lang okay. Hanggang ano naman pa yan eh. Lalaman mo pagka tumagas yung tubig. Hindi ako. Okay. Ayos na, boss. Wala ka na ipapagawa. Ayos na. Yan na lang, yung bahay mo na lang, no? Kasi mag-usap tayo doon. Yan na mga boss, okay na. So, gano'n lang kadali, oh. Nagawa na natin yung ating washing machine na double tab. Yung unit ay Eureka. So, maraming salamat mga boss. Thank you for watching. God bless everyone.